Lalo na kung yung tatay ang nakasalo ng maaga ng gospel. So, make your family priority to share the gospel. Pangalawa yung friends. Di ba? O kaya, yung pag friends, sabi na natin na yan, mga katrabaho, mga kaklase, no? At yung community. No? Yan. Sabi sa Acts chapter 1, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem. First, circle, yung family. In all Judea, second, circle, friends, Samaria, and to the ends of the earth. Yung iba, tinawag mag-mission sa malayo. No? Talaga namang may mga ganon. Pero as individual, tayo ay magpakabuti sa pag-i-evangelize sa ating mga pamilya. Amen po ba? You are the living gospel. Nakikita ng tao yung gospel sa buhay mo pagka isinasabuhay mo yung gospel. Amen? Kagabi po galing kami doon sa kaibigan po namin at yung kanya pong asawa ay umuwi na sa Panginoon dahil sa sakit na cancer din. Naalala ko nga si Anap kasabayan niya yung last year. Pero umuwi na kay Lord nung last week. Pagpunta namin doon, nakita namin yung yung epekto ng buhay niya. Sabi ni Kyla pag-uwi namin, realization niya, pagka namatay ang tao, talagang puro mabubuti nakikita no? Sabi ko, walang namang masamang magsabi doon. I mean, sabi niya, pagka namatay, tsaka lang sinasabi yung mabuti. Diba? Pero pag hindi pa, hindi naman nasasabi. Tama naman Pero what I want to share is, habang buhay tayo, meron tayong mga circle of friends, may family, may ka-office mate na nakaka-apekto dapat yung buhay natin sa kanila. No? May seeing them na kahit hirap na yung tao sa buhay, sabi, laban lang. Yung physical niyang katawan kasi nakita ng mga kasama niya, even yung mga nag-aalala para sa kanya, parang nawawalan na ng faith, ganun. Pero sa hindi, laban lang. Hanggang sa nawalan ng pandinig, nawalan ng pagsasalita, nahihirapan na siya, nagsisenyas na lang siya, laban lang. Tapos nung nagsulat siya, journal siya, nakaka-bless kasi the way niya makipag-communicate sa Panginoon. Even impossible, naniniwala siyang pagagalingin siya ng Panginoon. And that situation, yung mga nakapaligid sa kanya, nagkaroon ng impact sa kanila, yung buhay at sitwasyon na yun, dahil nakita nila, the living hope is nakikita sa buhay niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakikita ba yung Panginoon sa buhay mo? Paano tayo mag-share? Kailangan ba na maging pastor tayo? Hindi. Ayan, the best preaching is your life. Kung hindi naman tayo pastor, hindi tayo misyonaryo, ang ating pong pagsuporta ay kinakailangan din by praying sa mga pastor, sa mga missionaries, sa mga ginagamit ng Panginoon, by giving, tapos yung encouragement sa mga lingkod ng Panginoon. Paano nyo po may encourage sila? Naalala ko po, kaya yung pinuntahan namin kagabi, siya po ay masugid na supporter ko po nung nag-aaral pa po ako sa seminaryo. Sabi ko, Lord, kasi nag-decide ako mag-pastor, hindi pa ako nag-aaral ng formal Bible school. So, nag-decide ako, sabi ni Ate Carla, sige, mag-resign ka, usap kami, tapos,
mag-aaral ako. Tapos nung nag-aaral ako, ang tanong, paano kaya ako makakapag-aral? Ang mahal pala ng tuition fee. So binigyan ako ng Panginoon ng mga tao na katulad ng pinuntahan namin kahapon. Hindi pa sila ganun kaluwag nung time na yun. Pero sabi nga, Pastor, I will give to your tuition fee. Kasi alam ko, God will use you. Bukod sa emotional and spiritual encouragement, yung financial encouragement na yun, kasi nakita ko din naman sila ganun yaman that time. Grabe, talagang ipinagtatabi niya. Alam niyo, mga ilang panahon habang nagkikwentuhan kami, syempre po, from once in a while, nag-uusap kami, nakita ko din kung gaano pinagkatiwala sa kanya ang maliit, habang pinagkakatiwalaan niya ang Diyos sa kaya niyang gawin sa pagtulong sa mga pastor na nag-aaral that time. Pinapalaki ng Panginoon yung kanyang kapasidad. No? Hindi yun hindi yun earning the favor. Kundi yun ay pagtitiwala sa maliit, bibigyan ka pa ng mas malaki kung ikaw ay nagiging tapat sa maliliit na mga bagay. Do you want to increase your faith? No, yung paniniwala mo sa Panginoon, practice encouraging the workers of God. Amen ba? By praying, by giving support, and encouraging them. Napakasarap maglingkod sa Panginoon pag may mga tao na papakita ng ganoong encouragement sa amin. Tama po ba? Pero alam niyo po, ang masarap po, higit sa lahat, yung pong alam namin ang Diyos hindi magkukulang. Nami-mismanage yung finances, pero hindi nagkukulang si Lord. Totoo siya eh. No? Kaya minsan, yung testimony ni Ate Omi tungkol sa paano nagsimula to, gusto kong pinapakinggan kasi bilang mas bata na lingkod ng Panginoon, alam mo yung nag-aalinlangan ka minsan, pero pag nakikita mo kung paano na nangyari sa kanila yon, makikita mo hindi nagpabaya ang Panginoon. Amen po ba? How much more kung lahat tayo, makaka-capture natin yung ganon, magkakatulungan tayo, ay grabe yung magagawa ng Panginoon. This year, we see, no, ni Pastor Gigs, the church will grow even more. Marami pong dadali ng Panginoon sa atin. Kaya equipping na, sabi ko ba, equipping na tayo, ibig sabihin, grabe, yung Panginoon, inihahanda tayo sa mga tao na dadali niya dito. Amen? Si Lord ang magdadala. Ang tanging gagawin natin, mag-equip tayo. Sino na yung siniran mo? Unahin natin yung family. Every Christian has a mission to live for God and lead others to Him. Ano yung una? Master. Pangalawa? Mission. Ano po yung pangatlo? Mate. Ito, para sa mga youth, para sa mga feeling youth, at para din sa mga may asawa na. Baka kasi sabihin ng iba, hindi na sila kasama. Who will walk with you in life? No, yan yung natin, mate. Sa una, friends. Sabi sa Proverbs 17:17, a friend loved at all times, a brother born for adversity. Ang kaibigan na kailangan mong piliin ay yung kaibigang nagmamahal sa lahat ng panahon. May mga kaibigan na kasama lang sa sarap, pero hindi kasama sa pagtitiis. Reality yun. Tama mo ba? Wag naman sumama loob mo pagka ganun lang sila.
pero huwag kang magtuon ng mahabang panahon sa kanila. Diba? Ang kaibigan na hanapin mo ay yung kaibigan na nagmamahal sa lahat ng panahon. Piliin natin, nakakapili naman, di ba? Siguro kung meron tayong app para pumili ng friends, magkakaroon ka ng checklist, yung number 1. Ang kaibigan na nagmamahal sa lahat ng panahon. Meron akong verse na hindi na ilagay pala dyan. Pwede pa pakilagay, bro. Proverbs chapter 13, verse 20. Proverbs chapter 13, verse 20. Makikita natin dyan yung natin sa pagpili ng kaibigan. The one who walks with the wise will become wise, but a companion of fools will suffer harm. Ang hanapin mong kaibigan ay, ano sabi dyan? Wise. Hindi parent. Wise. Sa Tagalog ng parent, ano yung parent? Sa magulang. Iba yung wise sa magulang, di ba? Pero napagkakamalian natin yan. Minsan, ang wise nito. Nag-sharing kami, di ba? Magkakaibigan kami, 5 kami. Ang bibilin namin, 1,000 pesos. Sabi ba naman niya, okay, share tayo pag sumasamahin na natin lahat ng pera nyo. Hindi siya kasama. Tawag doon ay parent. Magulang. Hindi, magulang. Hindi yun wise. Sabi dyan ni Solomon, pagpipili ka ng kaibigan, yung kaibigan dapat na wise para ikaw ay maging wise. Nabasa ko sa isang proverb na hindi sa Bible, lumabas sa world. Sabi nga, kung meron kang 5 kaibigan na, ang pangit sa Tagalog hangal. Kung meron ka daw 5 kaibigan na hangal, ikaw yung magiging pang-ani. Kabaligtaran, kung meron kang 5 kaibigan na wise, ikaw yung magiging pang-ani. Piliin nyo yung kaibigan nyo, mga kabataan. Even mga katandaan. Alam nyo po, yung na-appreciate ko sa kaibigan na sa katawan ni Pastor Gids. Sabi ko nga, sa panahon ito, yung mga middle age, kumukunti na yung friendship. Kasi nakakapili ka na. Kasi dumaan na yung marami. Diba? May mga kaibigan talaga, kasama mo lang sa sarap. Kasama mo lang sa happy-happy. Pero di na tayo dun Diba? So, sabi diyan, choose friends who are, ito, dun sa mga verse na yan, i-summarize ko lang. Ay, balik tayo bro. Sabi diyan, piliin natin ang mga kaibigan ha. Next slide please. Ayaw mapindot. Yan. Loyal, honest, helpful, leading you closer to God. Amen mo ba? So, hindi na ba tayo makikipag-kaibigan sa mga taong hindi Kristiyano? Makikipag-kaibigan pa rin. Pero ikaw naman na mag-lead sa kanila kay God. Tama ba? Pero pag ipapahama ka niya, malalaman mo naman agad Di ba? Naalala ko po nung ako po ay high school. Trivia lang. First year high school sa Rizal High. Meron akong kaibigan noon, grabe. Sinasamahan kami sa lahat ng trouble. Na-kick out kami first year high school pa lang. Yung mama ko, buti na lang, kinausap yung principal, nakiusap, gumawa ng letter na hindi na uulitin yung ginawa namin. Ano na ginawa ng mama ko? Inilayo niya ako dun sa kaibigan ko na yun. Siguro kung hindi niya ako inilayo dun, baka na ako, talagang napariwara. Alam niyo po, pangarap ng kaibigan ko na yun, sabi niya sa amin, pag pangarap ko, maging drug lord.
Literal, sinabi niya sa akin yun. Bago siya mamatay, natupad lahat yun. Ang aga niya namatay, nagulat ako nasa 30s pa lang. Pero natupad yung pangarap niya. Buti na lang nailayo ako ng mama ko sa kanya. Kaya lang, ganoon talaga, we need to choose life and death. Sabi ng Panginoon, I said before you life and death, but choose life. Amen? Kaya yung mga kabataan, pagka yung mga magulang nyo, mayroong sinasabi sa inyo na pag-iingat, paggabay, pakinggan nyo sila. Alam niyo po, nung magulang na ako, doon ko naintindihan yung sinabi nila, papunta ka pa lang, nagpabalik-balik na ako, nagkape na ako, nagbasa na ako ng dyaryo, papunta ka pa lang. Amen? Ang matalinong nilalang ay kailangan ng maraming mabuting payo. Makinig tayo sa payo ng mga nakatatanda at magulang natin. Amen po ba? Sabi ng mga kabataan. Amen po ba? Amen. Pati din tayong matatanda, baka kasi tulad natin, may mga matatanda naman na walang tinatandaan. Di ba? Hindi pa huli ang lahat. So, kailangan natin pumili ng kaibigan. Ito yung pangalawa, life partner. Ito po yung husband or wife. Sabi dito, 2 Corinthians 6:14, don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? Habang naghihintay ka, ikaw ay mananampalataya na. No? You are in the light, you are in Christ. Huwag kang magmadali, hintayin mo yung tamang panahon. Ihanda mo yung sarili mo para sa iyong future wife or future husband. Naalala ko yung isang kaibigan ko, nagpo-post siya sa Facebook, sabi niya, Dear future wife. Nakita niyo na yung mga ganong sulat. Today, ganyan, I promise that I will equip myself to be a good husband to you. Nakakatawa, di ba? Looking forward for that wife. Sinire-ready niya yung sarili niya para sa future wife niya. Hindi nagmamadali. Nagpapaka-ayos, nagpapaka-tino. Amen po ba? Sabi dyan sa 2 Corinthians it's all about teaming up with unbelievers. Ang thought dyan is partnering with good and evil. Nasa good ka na, magpa-partner ka ba sa evil? Hindi. No, masikat na salita yung yung do not yoke with unbelievers. Ginamit ko tong verse na to para mas magaan. Do not team up with those are unbelievers. Trivia ulit. Bago po kami nagkakilala ni Ate Carla, third year college po yun. Meron akong kasalukuyang girlfriend that time. Si Ate Carla, kaya sabi ko, biro ko sa kanya, answered prayer niya ako. Kasi, inihahanda pa lang ni Lord yung husband niya, nagpakaliwalo sa kung saan-saan. Pero alam nyo, hindi huli lahat sa Lord. Nung time na sinabi sa akin ng Panginoon, nang nakakilala na ako, ang tindi nung conviction, i-break mo yung girlfriend mo that time. Wala pa kami ni Ate Carla, hindi pa kami romantically involved. Classmates lang, shinare niya lang yung gospel. Actually, sinabi niya lang, punta ka sa prayer meeting. Kasi yun, doon ako ng Panginoon. Ang maganda dito, nung tinugon na ng Panginoon si Ate Carla, sa kanyang panalangin, nakita niya lahat ng signs na sinabi niya, pero ayaw niya sa akin.
Kasi nga, kilala niya ako, kinikwento ko sa kanya yung ibang mga bagay. Pero alam niyo, ang Panginoon, walang imposible sa Diyos. Itinama niya ang lahat. Choose someone who, ang sabi dyan, yan, loves God, has good character, is faithful and committed, and shares your values. Tama po ba? Kaya yung mga kabataan na looking forward sa kanilang future, habang wala pa yon, ihanda mo yung sarili mo para sa Kanya. That is the best gift that you can give to your future husband or future wife. Tama po ba? Kasi pag ikaw ay nagkamali dyan, wala nang sulian. Sabi na matatanda, parang kanin na isinubo. No, mainit na kanin. Pag isinubo, kahit pasong-pasukan na, hindi pwede iluwa. Wala nang sulian yan. Tama po ba? Pastor, paano kung nagkamali na? Meron ba gano'n? Meron eh. Teka lang, dyan ba yun? Friends and partners influence your life, kaya choose wisely. Tama po ba? Paano, Pastor, kung nagkamali na? Nananampalataya na ako, believer na ako, nagkamali ako sa asawa. Anong gagawin mo? Soli mo na sa nanay? Hindi, may sinabi si Pablo. Sabi niya dyan, to the rest, I say this. Ito, payo niya, hindi daw ng Panginoon. I, not the Lord. If any brother has a wife who is not a believer, and she is willing to live with him, he must not divorce her. Sa kanila po kasi may divorce. At ang divorce doon, ang tanging grounds lamang ay adultery. Pagdangaliwa, pagkakumanan, i-divorce. Yun yung ano sa kanila. Pero sa atin, wala pang divorce eh. Sabi dyan, and if a woman has a husband who is not a believer and is willing to live with her, she must not divorce him. For the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. Otherwise, her children would be unclean, but as it is, they are holy. Grabe. Yung favor ng Panginoon. Grabe yun. Yung babae, believer, yung lalaki, hindi, vice versa, tinanggap yung mga anak dahil sa believing better half. Pero hindi din matatapos. Dapat makita ng partner mo yung buhay na gusto ng Panginoon sa'yo. And eventually, he or she will receive and believe the gospel because of your life. Amen? Kahit masama loob nyo, pag timplan yung kape, patakan ng betching. Hindi. Mahalin ninyo. Sabi ni Pablo, gawan nyo ng mabuti. Kung ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, yung kaaway nyo, mahalin nyo, yung asawa nyo, mahalin nyo rin lalo. Meron ako nakausap, minsan sabi niya, yung patotoo niya sa asawa niya, yung lagi kong kaaway. Sabi ko nga, no? Diyan talagang ganun eh, laging mag-aaway na. Kasi may pagtatalo eh, merong kaibahan eh. Kung yung mga anak na, iisa kinain, iisa tulong natanggap, iba-iba ugali, lalo na yung mag-asawa, di ba? Ibang pamilya, iba kinalakihan, iba nakasanayan, tapos pagsasama, edi yung mga thoughts nila, magsasabog yan. So, ibang-iba, ama po. Pero ang maganda dito, mga kapatid, ang Panginoon, gusto niya
No? Kung nasa stage ka pa na hindi ka pa nag-aasawa, pumili ka ng tama. Huwag madali. Amen? Papalapakan yung mga umaasang sila yung tutuloyin eh. Amen po ba? So, number 1, master. Pangalawa, mission. Pangatlo, mate. Yung friends ninyo, yung magiging better half ninyo, piliin nyo dahil lahat ng kanilang ginagawa makaka-influensya sa'yo. At pwedeng mabago ang iyong pananaw kung hindi mo pinili ng tama ang mga kaibigan at magiging asawa. Choose wisely. Sa mga meron na, stay with them and live a life of Christ na makita nila. Ano yung main point? Next na lang bro. Hindi choose people who will help you grow closer to God, not away from Him. Amen? Hindi ibig sabihin na nawawala si God, ha? Hindi ibig sabihin na nawawala si Lord sa atin. Ang ibig sabihin